Guys, alam niyo may chismis akong nasagap. Meron kasing hihingi sa atin ngayon ng payo na namomroblema. Kasi yung ginagamit niyang birth certificate mula bata siya hanggang sa nagkatrabaho siya, iba dun sa nag-reflect sa bago niyang kinuhang PSA birth certificate. Naku. Which is, Maya. yung apelido ng tatay niya na ngayon, ang nandun sa birth certificate na dating ginagamit niya ay apelido ng nanay niya. Ano bang dapat gawin dyan? Alam mo, kuya, yung feeling ko na mas practical at mas tama na gawin, syempre panindigan niya kung ano yung ginagamit niya. Kasi for the longest time, yun yung ginagamit niya. Di ba? Paano yung mga documents niya, yung mga personal files niya, kagaya ng government IDs niya, yung diploma niya, di ba? No! Ang mali ay mali. Naka-register yan. Yan ang nasa batas. Yan ang dapat. Tama rin naman. Teka, Registered nga naman. ano mas hassle? Mag-update ng isang original na document o ng pagkadami-daming files? Sige. Diba? Practical. Ganun yun. Naguguluhan ako lalo eh. Ay, magulo ba? Magulo. Mas maganda alamin na lang natin ang payo ni Kuya Alan. Ano ang payo ni Kuya Alan? Tamang-tama. Dahil kasama po ngayon ni Kuya Alan si Keiko na pumunta ho dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil nais niyang kumonsulta kay Kuya Alan. Narito po sila, Kuya Alan at Keiko. Very warm welcome, Miss Keiko. Thank you sa iyong tiwala. Believe it or not, Keiko, maraming may ganyang problema o sitwasyon para alam ng publiko yung ating pinag-uusapan. Can you elaborate? Opo, bali po, simula po nung kinder ako hanggang magtrabaho na po ako, ang ginagamit ko pong pangalan ay Keiko Vitug. Yung Vitug po ay apelido po ng mother ko. Ever since po yun na yung ginagamit ko, and ang natatandaan ko po, nung 7 years old ako, tinanong ako if ang gagamitin ko ay yung Vitug or yung apelido ng father ko. Siyempre, habang lumalaki po ako, ang nakakasalamuha ko lang po talaga yung pamilya ng mother ko at yung mother ko. Kaya ang mas pinili ko po ay yung Vitug na pangalan. Bago po mag-pandemic, plano po sana naming mag-travel. Kaya kumukuha ko po ng birth certificate po para sa visa. Kaso ang ini-issue na po ng PSA, yung under sa apelido ng father ko. So nagpunta po ako sa PSA para questionin kung bakit po gano'n. Ang sabi lang po nila sa akin ay dahil nga daw po may bagong memorandum na sinasabi na lahat ng late registration ay i-delete nila. So nag-question ako na bakit hindi nyo po binerify? Kasi po ever since ang ini-issue nyo naman sa akin ay yung under sa Vitug na apelido. Ang sabi nila sa akin kasi yun daw po yung nasa batas. So ang in-advise lang nila sa akin ay pumunta ako sa PAO ng Quezon City. Kaso nagpunta po ako sa PAO ng Quezon City, sabi po ay sa Manila siya since sa Manila nga daw po nakaregister yung kapanganakan na original. Nung napunta nga po ako sa PAO ng Manila, in-advise naman po ko na pwede siya for ano daw po nga po sa court, tapos para daw po to avoid confusion kasi matagal ko na talagang ginagamit yung Vitug na apelido. Tapos, ang in-advise nga po ay pumunta ako sa Quezon City. Kaso nung nagpunta po ako sa Quezon City, ibinabalik po sa Manila. Ngayon po gusto ko po talagang ma-retain yung Vitug na apelido. Hindi lang po dahil sa yun na yung nakasanayan ko. Kundi gusto ko din po sana ilaban siya para sa nanay ko. Kasi ever since po talaga, yung mama ko lang po yung nagtaguyod sa akin, nagpaaral lahat-lahat. Kaya po naisipan ko nga po na lumapit po sa inyo. Nagbaka sakali po ako na mapansin nyo din po. So first and foremost, I'd like to honor you for honoring your mother. Thank you po. And lahat ng hard work niya sa pagpapalaki sa iyo. Nakikita ko talaga sa language mo, salita mo, sa non-verbal, ika nga, Kuya Boy, na communication niya na mahal na mahal mo mami mo and you wanna honor yung talagang siya nagtaguyod sa iyo, no? Number two, I just wanna thank you na not only are you articulate, but alam mo yung gusto mo eh. Opo. Actually, kung lahat ng humingi ng payo, ganyan mag-explain, sorry, pero hindi na natin kailangan ng maritim sa segment. Di ba? Malinaw talaga eh. Ang good news is, there is a simple legal remedy that is available to you. The not so good news, of course, is that since sa korte to, regular court, it'll take some time at yun nga may gastos. But of course, we're here not only to give your legal advice but to assist. Hanap tayo ng partners natin or yung magda-draft and then
tumulong for the filing, no? Ang pagkaintindi ko kasi sa case mo, hindi lahat ng late registration yung kinancel. So let me explain that, ha. Until a few years ago or a decade ago, marami tayong talagang kababayan na walang birth certificate. May effort talaga na ayusin yung birth certificates ng bawat isa. Ang nangyari in your case, if I'm not mistaken, is that meron kang original birth certificate. Pero siguro nung tinanong ka nung ma'am mo, may nag-advise siguro na mag-file ka ng late registration. So pangalawa ito. So ang pagkaalam ko kasi sa memo is that lahat nung second na birth certificate i-cancel kung hindi naman annulled yung first. But direktahan sa iyo, ang solution is to file the case for the change of name. And when you change your name, you have to have a good reason. And your reason is a good reason. Walang magda-doubt nun. So it's just a matter of time and getting it done. Takes a little while. Isang taon is not a long time. Keiko, palagay ko, kaya, di ba? Oo. Keiko, maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang... Kasama ang Cayetano in Action team, nakipag-meeting si Keiko sa isang legal counsel para mas maintindihan niya ang proseso na kanyang pagdadaanan para magamit ang apelido ng kanyang ina sa kanyang birth certificate. So, ang kanyang remedy is to file a petition for a change of name. When it comes to period, ang average niyan is 1 to 2 years. In case na may delay because walang witness, it will depend. So, 1 to 2 years. And kailangan niya ng publication ng revision niya sa newspaper, General Circulation. Matatagalan man ang pag-aayos ng birth certificate, handa raw si Keiko dito. With assistance nga din po na Cayetano in Action team, mas naliwanagan mo kung ano yung proseso at mas nagkaroon ako na kumbaga pag-asa na ma-retain yung VTUB na sa diniscuss din po ni Atty. Marian.